Medyo matagal-tagal na rin na hindi ako nakakapagluto din sa tabing dagat at parang namimiss ko nga, kaya naman for today's video ay dito tayo magluluto ngayon. At ang pangunguhain natin ngayon ay uri ng suso na kung tawagin din sa amin ay taktakin. At yun na nga mga katabody, for today's video ay masama pa nga rin pala ang panahon din sa amin at laging malakas ang alon, kaya naman ay malabo nga ang dagat. Excited pa naman kami ni Johan na magamit nga yung bangka naming maliit na binili. Kaya nga lang ay malakas pa ang alon at hindi nga kayo makapunta ng dagat para makapanghapin or makapamingwit. Ay sa liit ng bangka, isang tama lang ng alon ay taob yun. At saka wala din namang sisibad kapag ganyang maalon, ay para ka lang nagapingahan sa dagat. Kaya naman naisipan na nga lang namin na manguha na lang ng suso na kung tawagin din sa amin ay taktakin. Buti na nga lang pala at yan ang sipag na sumama ng dalawa kong kapatid. Kasi nga dati ako'y laging mag-isa laang kapag ako'y napunta ng tabing dagat. Maigi rin silang pang-alis panlaw baga. Nakakapanlaw din kasi minsan kapag mag-isa ka laang sa tabing dagat. Lalo pa at walang mga bahay dini. Pakiramdam ko kasi parang lagi may nakatingin sa akin kapag ako'y nandini sa may lalauhan. O baka naman ay piling ko lang yun kasi nga pilingon. Pero okay lang naman sa akin kahit ako'y mag-isa dini sa tabing dagat o lalauhan. May dating lang talaga na ako'y napapanlaw. Nga pala ako'y panlaw ng panlaw, baka hindi alam ng iba ko ano ibig sabihin nun. Ang panlaw nga po pala ang ibig sabihin niyan ay takot or natatakot. Bigla ko kasing naalala yung nag-comment sa akin na hasilang daw ako sa kadadaldal ay hindi naman daw maintindihan yung napagsabi ko dini. Ay sorry naman at gawa ng ganyan kasi ang salita dini sa amin, pero minsan naman ay sinusubukan kong ipaliwanag kung ano ibig sabihin nun sa ibang salita. Pero minsan po talaga ay may mga salita kami dito sa amin na hindi ko maipaliwanag kung anong salita yun sa iba. Ay hindi ko rin naman kayang Englishin at gawa na ako'y bukol sa English. Ay di itigil na natin itong pagbablog na ito. Di biro lang po, kadalasan kasi yung mga nagagamit kong salita ay hindi ko alam na iba na palang ibig sabihin nun sa iba. Ay sorry naman. Marami tuloy nagtatanong sa akin, taga saan ka baga ining? Taga Quezon, Marinduque, Batangas o Mindoro? Ay basta taga Makalilon. Taga Makalilon, Quezon po ako at yan ang mga nabanggit ko na lugar ay halos pare-pareho lang man din ang mga salita niyan. So ayun na nga, andito na nga pala kami sa tabing dagat at taib na. Ay awan ko lang kung makakuha pa kami ng taktakin na rin. So ayun, lagyan na natin ang caption para hindi nagtatanong yung iba. Taib equals high tide. Nga pala kapag may mga nabanggit akong ibang salita na hindi nyo maintindihan ay comment nyo lang po, tanong nyo sa akin. At sasagutin ko yan sa abot ng aking maabot. Napakabilis nga pala ng taib ngayon. Dito pa naman sana namin balak magluto. Maganda kasi ang pwesto dito, presko at maganda ang tanawin. Lalo na kung kalmayaan at malinaw ang tubig. At ito nga palang paligid na ito ay nakakatihan din yan. Saglit lang kasi ang hibas ngayon at tumataib na agad. Pero buti na nga lang at ang pangunguhain naman namin ngayon taktakin ay makikita dito sa may dularuhan. O yung bagang mga tusok-tusok na yan ay. Kaya nga lang ay medyo maliliit lang ang nakukuha namin dito. Dini sana sa bandang ibaba ang malalaki. Kaya nga lang ay malalim na. Hindi rin makikita kasi nga malabo ang tubig. Tapos yarong kiraw pa at malakas ang alon. Dapat talaga itatao namin sa araw na may hibas baga sa umaga. Tapos matagal ang taib. Kaya nga lang hindi na ako nakapaghintay at gawa ng para makapag-upload agad ako. Marami kasi mga nag-comment na bilis-bilisan ko naman daw ang pag-upload ng vlog. Ay hala at pagbigi. Pero hindi ko po kaya mag-upload ng araw-araw ha. Ay grabe naman yun. 3 times a week po ako makakapag-upload ng vlog. At yun ang malapit sa katotohanan. Pero minsan naman ay kinakaya ko na isa-isang araw lang ang pagitan. Nga pala itong taktakin ay may dalawang klase sa amin. Nabanggit ko na nga rin pala yan noong nakaraan kong vlog, pero abanggitin ko na rin ngayon at gawa ng baka hindi napanood ng iba. Itong klase ng taktakin na pinapanguha namin ngayon ay babaeng taktakin kung tawagin din sa amin. Tapos yung isa nga daw ay lalaking taktakin. Yung ganito. Pero ito nga isang klase ng taktakin ay talaga makikita yan ay sa batuhan. Itong isa ay meron din sa batuhan, kaya lang mas marami sila dito sa dularuhan. Nilagyan ko na nga pala ng tubig yung aming lalagyan para makasukan na agad sila ng buhangin, para maluto na rin agad namin. Ito naman kasi ay ang buhangin lang sa kanila ay nasa bibig laang nila. Hindi nga tulad ng ibang suso na hanggang puwitan ay may buhangin. Ito ibabad mo lang ng kaunti at makagapang laang sila ay ditanggal na agad ang buhangin. May mga nakikita nga rin pala kami ditong litog at kinukuha na rin namin. Kukunti lang kasi nakuha namin taktakin. Ay sayang lang naman sa gata, bagay kaunti lang ang gataan. Pagkatapos nga pala namin manguha ng aming ulamin ay naghanap na rin kami ng magandang pwesto at nagkabit na nga rin pala ako ng duyan. Nagdala na nga rin pala ako ng speaker para naman masaya ang pagpupud trip namin din sa tabing dagat. At dahil nga pala kukunti lang yung maluluto namin, kaya namin nagdagdag na nga rin ako na ibang klase ng suso na hindi ko rin alam kung anong pangalan. Pero basta alam ko yung kinakain ito. Ito nga pala na-content ko na rin noon at masarap naman siya. Niluyahan ko laang. Isa-isa ko nga palang pinagtatanggalan ng puwitan itong mga nakuha kong suso para madaling matanggal yung laman. Sisip-sipin na lang ang baga. Tapos ito nga mga taktakin itatanggalan ko na rin ng puwitan para madaling makuha. Pero alam nyo, din sa amin na hindi namin tinatanggalan ito ng puwitan. Nalaman ko lang ito nung ako'y pumunta sa Burgos at yung tita ko nga isabi niya tinatanggalan daw nila ng puwitan niyan. Marami kasi ako nakita niya nung kami pumunta ng hibasanan doon. Pero dini kasi sa amin kapag sinabing taktakin ay dimatik na itataktak lang yung laman kaya tinawag na taktakin. Pero yung gantong ang klase ay mahirap yan itaktak at gawa ng maliit bagang bunganga nila. Kaya naman ititesting ko nga yung sinasabi ng tita ko na tanggalan ng puwitan. At para nga pala akong pingadyaan, nilagyan ko na nga ng tubig para mawala yung buhangin. Tapos tinaktak ko naman sa buhangin, di gagapang yan at magkakabuhangin din. O diba, kuwanggol talaga. Minsan kasi talaga ang utak ko ay parang ipot lang na nakapatong lang sa ulo. Hindi ginagamit. Ang ganda nga palang taktakin ay madali lang palang tanggalan ng puwitan. Akala ko may hirapan ako at gawa ng medyo kinisbagay yung puwitan
niya ay mas madali pa pala itong tanggalan ng puwitan kaysa doon sa turong-turong o yung susong dalaga. Kanina pa nga pala ako nakakapansin ng ganitong klase ng kabibi at kadalasan nga sa nakikita ko ay laging walang laman. Pero ito nga nakita ko ay may laman. Hindi ko alam kung anong tawag dito at hindi ko rin alam kung ito kinakain. Pero kukunin ko nga ito at ipapakita ko kay mama kung kinakain baga ito. Sa inyo guys, kinakain ba yung ganito at ano bang tawag dito? Hindi naman kasi ako basta nagluluto na lang na hindi ko alam kung kinakain talaga o hindi. Abay mahirap na. Nga pala para po doon sa mga nagsasabi na haba-habaan ko man lang daw ang aking vlog. Pasensya na po at hanggang din nila ang kaya ng aking power. Marami pa naman akong pwedeng masabi para mapahaba lang yung video. Kaya nga lang ay hindi na konektado doon sa content. Sa bagay, kailan ba kumonekta yung aking voice over sa aking mga content? Para nakipagmartes nga lang ako lagi sa inyo ay. So yun na nga at hindi pa man lang ako nakapag-umpisa magluto, abay taib na. Kaya naman ay umisod nga kami ng pwesto din sa medyo mataas para hindi agad maabot ng tubig. Yan ang ganda sanang maligo dito at malaki ang tubig. Kaya nga lang ay malabo ang tubig. At habang nagpapakulo nga pala ako ng aking niluluto, ay nanguha na rin pala ako dito ng balilit. Dito lang din sa aming pwesto. Para may pangulam kami sa bahay at hindi lang kami naglakwatsa din sa tabing dagat. Napakarami nga palang balilit din sa napwestuhan namin. Masarap yung gataan at asiman ng kalamyas. Tapos may lumapit nga rin pala sa aming kalantigas na gusto rin nata magpaluto. Kaso yan ang bilis naman ng kuripas ng takbo nung ako'y nakita. At natatawa nga ako kaya si lahat na lang ng tugtog ay sinayawan. Tapos nainggit nga si Yuhan at gumaya na rin. Ay manang-mana talaga itong dalawa na ito sa pinagmanahan nila. At yun na nga luto ng ating ginataang taktakin, bangkalan, litog at saka yung suso na hindi ko kilala. So ayun na nga, kain po tayo mga katabudi at nagdala na nga rin pala ako dito ng pritong itlog at hotdog para doon sa dalawa. Kasi bihira naman kumain niya ng mga ganitong pang-ulam. Nga pala ngayon lang ako makakatikim ulit ng ganitong klase ng taktakin. Kasi marami naman dito niyaan, hindi lang masyado namin pinapansin. Kasi nga mahirap kunin yung laman, mahirap bagang itaktak at gawa ng maliit nga yung bunganga. Ay anong hassle din naman mag-isa-isa niyan sungkitin kaya tinatamad kaming mag-ulam ng gayaan. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala siyang tanggalan ng puwitan para mas madali. At nagustuhan nga rin pala ni Johan ang lasa kaya naman ito na rin ang inulam niya. Sana sa mga susunod na araw ay kumalma na para makapanghapi na tayo sa dagat. At gawa na nakakamiss din yung mga isda sa batuhan at saka excited ako magluto doon sa aming maliit na bangka. Bumili na rin kasi ako ng maliit na kalan para pagkahuli ng isda ay diretso luto na. So yun lang, bye!